Okay mga patingting, ito po yung dinala ng ating customer na automatic washing machine na kalag-kalag na. Pati yung panel board, tingnan nyo, no, sira na. Kailangan gawin po natin dito manual. Ima-manual po natin ang kanyang automatic washing machine. Okay, simulan na natin ng paggawa. Sabihin po natin yung kulay green ang ating line 1. Line 2, yung kulay brown. Yung kulay green, lalagay po natin yung common ng ating wash motor. 1. Lalagay po natin yung isang linya ng ating drain motor. 2. Tatlo po dapat, no? Bawat linya, tatlo po ang kinukuha niya. Wash motor, drain motor, at saka yung solenoid, yung lalagyan po ng tubig. Kukunin po natin yan sa taas. Maglalagay po tayo ng wire sa ating line 1, yung kulay green, para makuha po natin yung linya ng solenoid sa taas mamaya. Okay, mabuting nalagay na natin ng wire. Ngayon, itatap naman po natin yung reverse forward po ng ating wash motor. Yung kulay yellow at saka yung kulay red. Itatap po natin yan sa ating capacitor. Kailangan na po natin mag-color coding para hindi tayo malito. Yung kulay red, lagay po natin sa line ng ating wash motor. Yung kulay yellow, ganun din po. Ngayon, natap na po natin sa ating capacitor. Ngayon, mabuting yung linya ng drain motor, ilalagyan po natin ng line. Pero nagkabaliktaran yung color coding, tanggalin muna natin sa ating line 1 yung isa, yung ating drain motor. Ililipat lang po natin yung isang terminal ng ating drain motor para mag color coding tayo. Itong kulay pink, itatap po natin ng isang wire pa. Iakat din po kasi natin ang wire na yan mamaya kasi magtatap po yan sa ating line 2. Ito pong line 2, mabuting yung kulay brown. Itatap din po natin yung isang linya ng ating drain motor, solenoid, spin timer, at saka wash timer. Ngayon, maglagay po tayo ng wire. I-twist lang po natin ng maayos mga kabutingting para maganda yung contact ng ating line. Okay, tapos na. Ngayon, mga kabutingting, ilalagay na po natin mga wire na yan sa taas. Ngayon, magkoconnect na po tayo ng wash timer at saka spin timer. Nilagyan ko na po ng wire para pag dinikit po natin sa lalagyan niya mamaya, meron siyang allowance para hindi naipit ang ating knob. Okay, kunin natin yung yellow tsaka red. Yan po yung reverse forward ng ating wash motor. Ilalagay po natin sa timer. Yan magkadikit na yan. Yan po yung reverse forward. Yung isang yan po yung common. Ngayon, itap na po natin. Yung reverse forward na yung mabuting-ting, yung kulay red, pag umikot po yun, clockwise po yun, no? Yung kulay red. Yung kulay yellow, counterclockwise po ang ikot niya. Kailangan po natin yan mamaya, yung counterclockwise na ikot para po sa ating spinner. Pag tinitis po natin yung wire, pahaba, mabuting kasi mamaya, yan po natin itatap ang ating spin timer. Ngayon, lalagay po natin yung common ng ating wash timer sa line 2, yung kulay brown. Yung kulay brown na yung mabuting, dyan po nakatap ang ating wash timer, spin timer, at saka yung solenoid, at saka yung drain motor. Ngayon, nakatap na po ang ating common ng ating wash timer sa line 2. Ngayon, itatap naman po natin yung ating spin timer. Ang spin timer, mga kabutingting, dalawa lang po ang wire niyan. Yung isa, mga kabutingting, itatap po natin yan kung saan po natin tinap yung common po ng wash timer. Doon sa line 2, yung kulay brown, mga kabutingting, doon po natin itatap yung isang linya po ng ating spin timer. Magkasama po yan, no? Pagsama lang po natin yan. Ngayon, itong isang linya ng ating spin timer, ilalagay po natin yan dun sa kulay yellow, yung counterclockwise na ikot. Diyan po natin itatap. Ayan, okay na. Ngayon, mapatingting, ilalagay naman po natin yung solenoid, no? Tinanggal po kasi nila. Ibabalik lang po natin dun sa lalagyan niya. Yung solenoid na yan, mga buting-ting, dyan po pumapasok yung tubig. Dyan po natin itatap yung tubig. Lalagyan din po natin on-off yan para pag gusto nyong umandar yung solenoid, meron siyang on. Tapos pag ayaw nyo na, i-off nyo na. Ngayon, mga buting-ting, kunin po natin yung isang linya ng ating solenoid. Itatap po natin yan sa line 1. Yung line 1, nakatap po doon yung drain motor at saka yung wash motor. Doon po natin isasama ang isang linya po ng ating solenoid. Itap na po natin. Yan po ang ating line 1.
Bawat line mga kaputingting, tatlo pong kinukuha. Isang linya ng drain motor, isang linya ng solenoid, at yung common po ng wash motor. Ngayon, itatap naman po natin yung isa pang linya ng ating solenoid. Itatap po natin yan sa ating rotary switch. Ang ating rotary switch mga kaputingting, yan po yung magiging selector. Di bali dyan po yung on-off po ng ating solenoid at ang ating drain motor. Ngayon, itatap na po natin ang ating solenoid dun sa una. Yung unang terminal po ng ating rotary switch. Yung pangalawang linya, hindi po natin lalagyan. Di bali lalagyan po natin yung pangatlo. Ang kukunin naman po natin dyan, yung ating drain motor. Dyan po natin itatap dun sa pangatlong linya o yung pangatlong terminal. Ngayon, lagyan po natin ng wire yung pinaka-line po ng ating rotary switch. Itatap naman po natin yan dun sa kulay brown, yung line 2, kung saan po nakatap yung spin timer at saka yung wash timer. Dyan po natin sasama. Okay mga kaputingting, uulitin lang po natin ang ating mga line. Yung ating line 1 at saka yung ating line 2. Kukunin natin ang line 1. Ang nakatap po dyan, yung common po ng wash motor, yung drain motor, at saka yung solenoid, yung tigtigisang linya. Ngayon, yung pangalawang linya po ng ating mga drain motor, wash motor, ilalagay naman po natin dyan sa ating line 2, kulay brown. Yung wash timer, yan di bali po yung ating motor, tsaka yung ating spin timer. Yan din po ang ating motor. Ngayon, yung pangalawang at saka pangalawang nakatap sa ating line 2, dyan po nakatap sa ating rotary switch. Yung ating drain motor at saka yung ating solenoid. Di bali, tatlo-tatlo, mga kaputingting, para hindi po kayo nalilito. Basta't makakuha lang po ng tatlo, bawat line, okay na po. Tapos lagyan nyo na lang po ng switch. Okay mga kaputingting, ititape naman po natin yung mga open wire. Yung mga tinap po natin kanina, ititape po natin lahat yan. Okay, subukan natin. Wash timer natin. Tapos, plug in natin. Okay, umaandar na mga kaputingting. Di bali po, umaandar na po ang ating wash. Ayan, ang ating reverse. Tapos, iikot naman yan sa kapila ang ating forward. No? Di bali ang reverse forward po ng ating washing machine. Ngayon, unplug na natin. Ngayon, antayin muna natin matapos ang ating wash timer bago po natin ipihit ang ating spin timer. Hindi po kasi pwedeng ipagsabay ang wash timer at saka spin timer. Iisa lang po kasi ang ating motor. Isa lang po ang motor ng ating automatic washing machine. Okay, tapos na po ang wash. Ngayon, spin naman tayo. Bago po natin ipihit ang ating spin timer, kailangan po natin ilagay ang ating selector sa drain motor. Ngayon, naka-on na po ang ating drain motor. Mahalaga po ang trabaho po ng ating drain motor. Siya po yung naghihila sa ating drain bulb at siya rin po yung naglalak sa spin tab. Pag nalak na po ang ating mechanical ng ating spin tab, pwede na po natin paandar. Plug in ko na. Tignan nyo mabuting hinihila ng ating drain motor ang drain bulb at saka sabay yan ng pag-lock ng ating spin tab. Ngayon, nalak na. Pwede na po natin ipihit ang ating spin timer. Ayan umaandar na po ang ating spinner. Napakalakas po niyan, di ba mga kaputingting? Ibig sabihin, maganda pa ang kanyang wash motor. Di bali, ito po yung magiging option natin kapag sira na po ang ating digital timer. Pwede po siyang i-convert ng manual mga kaputingting. Ngayon, lagay na po natin ang ating wash timer, spinner at ang ating selector. Binutasan ko na po yan mga kaputingting. Naglagay na po na ako ng butas dyan. Yung unang butas, dyan po natin lalagay ang ating wash timer. Yung pangalawa, dyan po yung selector. Ang pangatlo, ang ating spin timer. Ngayon, lagay na po natin ang ating wash timer. Naglagay na po ako dyan ng glue stick mga kaputingting. Yan po yung pandikit ko. Pag magdidikit po kayo ng timer, isentro nyo po yung shafting dun sa pinakabutas po ninyo para hindi po naiipit ang ating timer pag umikot po siya. Ngayon, pag okay na po, nasentro na po natin, okay na po yan mga putingting. Ngayon, maglalagay naman po tayo spin timer. Lalagay po natin yan doon sa pinakadulo, yung pangatlong butas. Doon po natin lalagay ang ating spin timer. Isentro din po natin para hindi naman po naiipit yung pinaka-shafting po ng ating spin timer. Ayusin nyo lang po agad kasi mabilis po kasing matuyo yung glue stick mga putingting.
Para agapan nyo yung pagtuyo ng glue stick, agad nyo pong isentro yung ating spin timer. Yung rotary switch naman natin, ang lagay po natin ng glue stick, yan naman po ididikit natin. Yan po yung ating selector. Lalagay na po natin yan dun sa pangalawang butas. Inayos ko na po yung wire, pinagsama-sama ko na po silang lahat. Lagay po natin yung takip na yan para hindi po mabasa ang ating spin timer, wash timer at ang ating selector. Buuin na natin para magamit na po ang automatic washing machine na kinonvert po natin ng manual. Okay mga kaputingting, nalagyan na natin na ang mga timer po natin. Ito ang wash timer, ito ang spin timer. Dito tayo mag-select. Pag nilagay natin dito sa water, papasok ang tubig dito. Ito, nagbabibrate siya. Ngayon, pag gusto nating mag-spin, kailangan lagay muna natin sa drain. Tapos, antay lang tayo ng 5 seconds bago po natin ipihit ang ating spin timer. Kasi, ihilahin niya pa di ba? Ihilahin niya pa yung drain motor. Okay? Pag nakita niyo lumabas doon ng tubig, ibig sabihin okay na. Ayan, lumabas na yung tubig. Ibig sabihin, pwede na po tayo mag-spin. Nag-spin na tayo mga patinting. Okay. Antay lang natin matapos yon bago tayo pumunta doon sa wash timer. Antayin muna natin matapos. Okay, tapos na yung spin. Ngayon, siyempre maglalaba tayo. Kailangan lagay natin sa water. Ayan. Ngayon, pag okay na yung tubig, kunyari, may tubig na dito, no? May tubig na hanggang dito. Ayan, okay na yan. Pwede na natin siya ilagay ang ating selector sa wash. Ngayon, mag-wash na tayo. Ayan mga putingking, ganyan po mag-convert ng digital to analog. Okay mga putingking, salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.